Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po na po tayo sa ating Life Guide Ministry. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga abusado. Ang ating sasaguting tanong ay paano mapapalaya ang mga biktima ng pang-aabuso at ang mga abusado mismo. Ipinahayag ng Diyos ang pagdami ng mga abusado sa mga huling araw o end times. Pag sinabing end times, napapalob dito ang mga huling araw na sa mula ng pagdating ni Jesucristo kasama sa kasalukuyan at hanggang doon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yan ang tinatawag na end times. Ganito ang mababasa sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang batang pastor, doon sa 2 Timothy chapter 3, 1-8. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, relihiyoso, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloloko ng mga babaeng maihina ang loob, nalulung na sa kasalanan at alipin ang sariling pagnanasa. Napansinin ng ilang mga asal, ugali o gawi na ibinanggit dito. Ito ang mga sintomas o tanda ng mga abusado o taong nang-aabuso ng kapwa. Notice, manloloko, alipin ang sarili pagnasa, makasarili, mapanira, mahilig sa kalayawan, malupit, walang pagpipigil, galit sa anumang mabuti, taksil, mapusok at iba pa. Isa o ilan sa mga ito ay palatandaan ng abusadong kapwa-tao. Now, but know and understand and recognize this. Everyone has the capacity to abuse another person. Why? Kasi ang mga asal, ugali o gawing ito ay nangingilalim sa puso ng bawat tao. Katulad mo at katulad ko. Ayan ay sinabi ni Jesus sa Mark 7:21-23. Basahin nyo. Maaring lumilitaw ang mga asal na ito kung may oportunidad o sitwasyon na uudyok sa tao at hindi kayang mapigilan ang sarili. Maaring litaw naman ang pagkaabusado sa iba sapagkat gawin na nga nila ito mula pa. Ibig sabihin, kahit sino ka man, in totality, tatay, nanay, kuya, ate, lolo, kapatid, uncle, auntie, kaibigan, ikaw at ako ay maaaring maging abusado sa anumang antas, degree o level sa iba't ibang pagkakataon. Angkop ang pagkaka-define ni Mike Novotny ng Time of Grace Ministry kung ano ang definition ng abuse. Ganito sabi, abuse is a pattern of behavior that uses fear, force, to maintain power, control. Ayon kay Mike Novotny. Sa Tagalog, ito ay ang taong abusado ay may sistema ng pag-uugali na gumagamit ng pananakot o puwersa upang mamentena ang kapangyarihan o kontrol sa kapwa-taong inaabuso niya. No? Maging asawa man to, anak, kasama o grupo ng mga tao o iba pa. Now, kailangan malaman na may iba't ibang uri ng pang-aabuso. Una, pang-aabusong pisikal. Kasama dito yung pagbugbog, pananakit, pagpapahirap, or torture, o pagpatay even. Yan ay abusadong pisikal. Meron ding abusong pananalita, no? Kagaya ng pagmumura, panlalait, panunodyo, pang-insulto, panunuya, at iba pa. Ay katlong klase ng uri ng abuse ay abusong emosyonal.
Kasama rin dito yung akusasyon, kritisismo, name-calling, pagmamanipula, no? Malimit na pangungontra at iba pa. No? Susunod, abusong psikolohikal, kagaya ng bullying, pananakot, nagging, negative comments, no praises at iba pa. Ang susunod ay ang abusong sexual, kagaya ng rape or sexual advances by force without consent, pangmamolestya, panghihipo, exposing to sexual explicit images, sexting, nudity, sex trafficking, internet, pornography, at iba pa. Ang susunod ay abusong pinansyal, gaya ng pangontrol ng finances or economic exploitation or sabotage, illegal extra charges, scams, 5-6 or loan sharking, pagnanakaw, gambling at iba pa. Last but certainly most significant is abusong spiritual. Ito ay gawain ng mga false religious preachers and organizations who abused unsuspecting people for money using false teachings that misled people away from the true gospel of Jesus Christ. Abusado sapagkat panlalamang, panlilinlang, panuloko, panliligaw sa mga kaluluwa papunta sa kapahamakan, imbes na sa kaligtasan. Ginagamit nila ang relihiyon upang manlinlang. Tinuturo nila na manliligtas lamang sa kanilang simbahan o grupo o iglesia, imbes na ituro na si Jesucristo lamang ang tanging daang katotohanan at buhay tungo sa Diyos Ama, hindi ang relihiyon o iglesia. Kaya pansinin na maraming relihiyosong tao, subalit ligaw, hindi ligtas. Gaya ni Nicodemus sa Biblia, dun sa John chapter 3 sa Biblia. No? At marami pang ibang example. Hinighlight ko lang yung isang yon. Okay, so maaaring ilan sa inyo ay biktima ngayon ng pang-aabuso o kaya mismo kayo ang abusado. Now, paano makikilala ang mga abusado batay sa pahayag ng Biblia? Mahalaga na kilalanin muna natin ang mukha ng abusado batay sa mga salita ng Diyos at maliwanag na pinahayag na ibinibilang ng Biblia ang pang-aabuso na kasalanan. Gawang tinawag tayo kasi upang ibigin ang kapwa, hindi abusuhin. Sinabi ni Jesus sa Juan 13:34, ang ganito, kaya isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahal lang kayo kung paano kayo minamahal, gayon din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Now, ano pang aabuso ay hindi pagmamahal ang pang-aabuso, kung hindi pagbabaliwala sa pagkatao ng kapwa, nakabaligtaran sa utos ng Diyos. Ang isang abusado ay nagnanais masatisfy lamang ang natural na pagkamasarili niya at walang malasakit sa kahuhulugan sa sarili at sa kapwa. Panlalamang sa kapwa ito. Malakas na kinukondena ng Biblia ang panlalamang o pang-aabuso sa kapwa. Ganito kung paano makikilala ang abusado ayon sa Biblia. Una, sa kanilang gawang masama. Ganito ang babala ni Jesus sa Mateo 7:15-20. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga mahamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Now, ang huwad na propeta na tinutukoy ay hindi lamang tumutukoy sa mga nangangaral gaya ng mga kultong relihiyon na nabanggit ko kanina, na kung hindi ay ito ay patungkol din sa asal at ugali o gawin ng mga pangkaraniwang tao. Akala mo maamo, ngunit masasama ang gawa gaya ng panglilinglangat, pananamatalat, pananakot, pang-api ng kapwa, kaya tinawag ng abusado. They force people
by deception or manipulation or threat to make them do their bidding. Na ipinagdiinan ni Jesus na hindi anyo, mukhang tupa, nakadamit na parang tupa, kundi sa gawa nilang pang-aabuso sila makikilala. Sa ibang pagkakataon, maaari ang mga abusado, hindi necessarily other unknown people, kundi maaari yung mga malapit pa nga sa inyo, gaya ng kapamilya, kamag-anak, kapitbahay o mga ibang pinagkakatiwalaan. Halimbawa, sa usapan ng isang anak at tatay, pansinin ang laman ng pang-aabuso sa pananalita. Okay? Ganito, ang dramatization nito. Sinabi ng tatay sa anak, "Utoy, lumapit ka nga ngayon dito. Ikaw ba nagkakalat ng dumi sa kwarto? Stupido ka ba? Ilang beses ko nang inulit sa iyo, sadyang yatang may diferensya ang utak mo mula nung ipinanganak ka. Wala kang talagang kwenta at di ka dapat tumanggap ng ano paman. Sa totoo lang, hindi ka na sana ipinanganak pa ng nanay mo." Ang sagot ng anak, "Sorry po, itay." At napaiyak at naggulong na lamang ang bata sa silid. Now, iyan ay example kung paano mang-abuso ang isang kapamilya, no, sa isang mahina na kapwa, gaya ng anak. Sa isang artikulo mula sa Words Can Hurt ng study.com, ay ganito pinahayag ang forma ng pang-aabuso sa pananalita or verbal abuse. Ang verbal abuse ay maaaring tukuyin ng paulit-ulit na salita na intensyon ay ibaba ang pagkatao ng biktima, baliwalain at pawalan ng halaga ang taong kausap o ang kapwa. Iba pang example ng mga abusadong pananalita ay, for example, pang-iinsulto. Gaya ng sinasabi nila, "Hindi ako makapaniwala na kapag asawa ako ng isang estupido." Ayan, pang-iinsulto yan. Pagbibirong hindi ugma o hinihingi, no? Ang nagbibiro na hindi naman kailangan sabihin yung pagbibirong yon ay isang abuse din yan. Pangungutya, gaya ng pag sinasabing, "Wow, moron ba ang iyong middle name?" Or moron ba ang iyong middle name? Pangungutya yan. Pagkakalat ng chismis, o mga taong nagkakalat ng chismis, meaning to say, mga unverified reports at hindi naman ipinaalam doon sa taong kanyang chismis at ikinakalat niya, ay ito ay isang form of abuse. Verbal abuse. Paninigaw, gaya ng, "Wala ka talagang halaga." Ayan, pag naninigaw ka ng ganyan, ay isang form of abuse yan. Pananakot, gaya ng pag sinasabi, "Sige, subukan mo, pagsisisihan mo rin yan." Isa'y pananakot yan, ay form of abuse. Panunukso, panunudyo. Now, all verbal attacks, no? Criticism, favoritism, manipulation, deceit, threats, and withheld expressions of love are all example of abuse. Now, ayon pa sa study.com, ang impact sa tao kung inaabuso sa pananalita, verbal abuse, ay matindi ang tama sa isip at emosyonal na kalusugan ng taong inaabuso. Ito ay sapagkat walang pisikal na sugat o marka. May mga signs kung ikaw ay naaabuso o inaabuso sa pananalita ng sinumang kapwa-tao. Ano yon? Pagkapakiramdam mo ay hindi ka talaga mananalo sa nang aabuso sa iyo. Parati ka na lang talo. Kahit anong gawin mo, para bang hindi ka makakagawa ng anumang tama para doon sa abusadong yon. Pagkakaroon ng pagbababa at paghihina ng pagpapahalaga mo sa sarili mo at tiwala sa sarili mo dahil sa pang-aabuso ginagawa sa iyo. Bumababa tuloy ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Pakiramdam mo ba ay wala kang halaga dahil sa patuloy na pagpuna sa iyo? Inaakusahan ka na masyado kang sensitibo sa damdamin kapag kanyang inaabuso. Para kang naglalakad ba pag sa harap ng abusadong yon, parang naglalakad sa mga balat ng itlog. Pakiramdam mo na ang iyong kapaligiran ay hindi ligtas o kaya nagpaparamdam sa iyo ng takot o kahihiyan. Kapag nandiyan yung abusadong yan, parang hindi makagalaw ng malaya. Takot ka na ang pagsasalitang pang-aabuso ng taong yan ay mauwi sa pisikal na pang-aabuso. Kaya iniilagan mo. Kung isa o kombinasyon ng ilan sa mga ehemplo na aking ibinigay ay sadyang malimit gawin sa iyo ng isang kasama, kakilala, kaibigan o sino man, ikaw nga ay sadyang
inaabuso. Now, next, dito mo makikilala ang mukha ng isang abusado kapag mapang-api o hindi makatarungan ang taong iyon sa kapwa. Ganito ang pahayag ng Biblia sa Proverbs 22. For example, huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Ano man ang gawin ninyong masama sa kanila ay gagawin din niya ng Panginoon sa inyo. Okay, yan ang gawang masama, no? Kapag ikaw ay inaabuso mo yung mahihina o inaapi mo, no? Hindi mo binibigyan ng justice. Sa Exodus 22:22, ganito ang sabi, huwag ninyong apihin ang mga byuda at mga ulila. Mga hindi makatarungan na tao, gaya ng sinabi sa Isaiah chapter 10:2a, nakakaawa kayo mga gumagawa ng di makatarungang kautusan na umaapi sa mga mahihirap kung mamayan at nagkakait ng katarungan sa kanila. Now, ibig sabihin, nabanggit dito ng Biblia, ang mga mahirap o mga byuda o mga ulila ay sapagkat ng panahon na yon ay ang mga gayong tao ay walang pagkukunan. Sila ay helpless, sila ay walang kapangyarihan at means of support, hindi gaya sa kasalukuyan nating panahon, kung paano ang mga byuda, mga orphans ay medyo natutulungan. Ang mga byuda ngayon ay may nakakamta ng mga natatanggap mana sa yumawang asawa. Meron iba sa kanila na may karir sila. Pero ang point dito ay yung mga mahihina at walang kakayanan, ayan ang malimit na inaabuso, no, in general. Kaya ayaw ng Diyos na sila ay abusuhin. Now, ang mga pang-aabuso sa anumang uri at forma ay mapang-api at hindi makatarungan. Ito ay pagte-take advantage sa mga mahihina, lalo na kung intentional na pagdodomina, panlalamang at pagkokontrol sa mga mahihinang taong yan. Mailan sa mga Bible characters na ng abuso ng kapwa, gaya ni Cain sa Genesis nang patayin niya ang sariling kapatid na si Abel. Ang mga naninirahan doon sa Sodom and Gomorrah sa kanilang malawakang practice ng sexual abuse, kaya nilipol sila ng Diyos. Si Joseph ay inabusong ng sarili niyang mga kapatid. Konting iwan sa balod para mamatay, ngunit ibinenta na lamang, no? Trafficking yan sa mga traders tungo sa Egyptian, sa Ehipto. Si Haring David mismo, nang agawin niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba at pinatay pa si Urias, ay pang-aabuso, no? Both sexual at physical na pang-aabuso. Ang mga propetang ipinadala ng Diyos gaya ni Elijah at iba pa ay pinapapatay ng mga kaaway nito, no? Sa New Testament naman ay maliwanag na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang inaabuso o inabuso, binusabos pa nga at pinako sa krus ng mga Romano sa pagtutulak ng mga reliyosong Hudyo sa panahon na iyon. Gaya din si Juan Bautista ay pinakulong at pinapugutan pa ng ulo ni Herodes. Ang example nitong end times ay ang malawakang mass murder o genocide sa current history. Kagaya ng pang-aabusong ginawa ng Nazi Germany sa ilalim ni Hitler, kung saan mahigit na 6 million na Hudyo ay pinatay. Sa China, milyon din ang pinapatay sa pagtatatag ng komunismo, at maging ang Bolshevik Revolution sa Russia ay gayon din, at marami pang ibang pang-aabusong pambayan ang nangyayari. No, example lamang yon. Kaya sadyang totoo ang pahayag ng Biblia. Now, kailangan kong sabihin na persuading and convincing people is different from forcing and controlling people. Jesus, for example, invites people to follow him, but does not force them to obey him. He allowed people to exercise their free will. He appeals to people, no? Not force them. Why? Because God gave man free will. Binigyan tayo ng pansariling kalooban. Na ito ay ibig sabihin ability to choose on our own. To persuade is to reason and argue using truths and facts so people could decide on their own. To convince is to lead others to believe firmly in the truth of something. Pero to abuse is to force others to do anything outside of their control and will. Legally,
threats, violence, constraints, or other actions brought to bear on someone to do something against their will or better judgment is called duress. Sa Tagalog, pinilit o pinipilit o napilitan lang. Alright, so sa pangkalahatan ayon sa domesticshelters.org, makikilala mo ang mga abusado sa taktika o paraan nila ng pang-aabuso. Ang layon ay makontrol nga nila ang kasama o ang biktima para sa sarili nilang benepisyo. Nais ng abusado na ang biktima ay una, sumunod sa kanila gusto. Pangalawa, pagsilbihan sila, yung abusado. Maging sunod-sunuran sa kanila. Ibigay lahat ang panahon, atensyon, salapi at katawan sa kanya. Panatilihin na ang buhay ng biktima ay mananatiling nakasentro lamang sa kanya, yung abusado. Now, mabigat ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga abusado, mga kaibigan. Ganito ang sabi niya sa mga nag-a-abuse ng mga bata sa Mateo 18:6. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Now, ayan ay hindi literal na sinasabi, pero pinararamdam at pinapahayag sa atin ng Panginoon Kristo na ano ibig sabihin niya, na seryosong kasalanan niyang pang-aabuso. Sa aking tanggap, sa sinabi ng Panginoon, hindi lamang batang tinutukoy, kundi kasama rin ang mga sumasampalataya kay Jesus in general. Ganyang kaseryoso kasi ang Panginoong Hesukristo laban sa pang-aabuso. Ang pang-aabuso sa kapwa-tao ay kasalanan. In other words, ganito ang pahayag ng Diyos laban sa mga abusado. Una, kinapopootan ng Diyos. Sinabi sa Psalms 11:5, sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama, at siya'y napopoot sa malulupit. Hindi mo siya, mga abusado. No? Parurusahan sila, ikalawa, ng Diyos. Ganito sabi sa unang Thessalonica 4:6, upang sa ganoon hindi kayo makakagawa ng masama o mananamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito. Tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Okay, no? Ikatlo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga abusado. Ito pa sa Galatians 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, pang-abuso yan, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot ng pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakalahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Maliwanag, mga kaibigan. Kaya mga abusado, yan ay pahayag ng Diyos yan. Now, ano naman ang pahayag ng Diyos sa mga biktima ng pang-aabuso? Number 1, kita at alam ng Diyos ang inyong dinadanas. Psalms 10:14 says, ngunit nakikita ninyo, O Diyos, sa mga taong nagdurusa at naghihirap. Lumalapit sa inyo mga kaawa-awa tulad ng mga ulila at mga nakahanda kayong tumulong sa kanila, I should say. Ang pang-aabuso ay isang uri ng opresyon na inaayawan ng Diyos. Ito ay masamang gawa at hindi lingid sa Diyos. Nakahanda ang Diyos na tulungan ng mga oppressed kung hihingi ng kanyang tulong. Ikalawa, nais ang Diyos na pagalingin ang iyong sugat. No, sinabi sa Psalms 147:3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang mga inaabuso ay nais gamutin ng Diyos ang sugat sa katawan kung pisikal ang abuse ang tinanggap at gayon din ang kanilang kaluluwa at pusong sugatan. Nais niyang pagalingin. Ikatlo, nais bigyan ng katarungan ang magtitiwala sa Diyos. Psalms 103 says, ang Panginoon ay matuwid ang paghahatol, binibigyan katarungan ng lahat na inaapi. Ang mga inaapi ng kapwa ay nangangailangan ng proteksyon at katarungan. Wala silang malalapitan o mahihinga ng tulong sa sinapit na kaapihan liban sa Diyos lamang. Sila'y nais bigyan ng Diyos ng katarungan.
Kaya kung ikaw ay inaabuso, nais bigyan ka ng katarungan ng Diyos. Ika-4, nais kanlungin ng Panginoong Diyos ang lalapit at magtitiwala sa Kanya. Ganito pangako ng Diyos sa mga pahayag ng Diyos. Sinabi sa Psalms 9:9-10, Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Sinabi rin sa Psalms 145:18, kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Sadyang Diyos ang kublihan, malalapitan at tagapangalaga ng mga ino-oppress, inaapi o inaabuso ng kapwa. Kaya kung nais mo iligtas, kanlungan at proteksyonan ng Diyos, gawin mong tumawag, lumapit, magtiwala sa Diyos na manliligtas sa walang iba kundi si Jesucristo. Kailangan mong na magsisi sa iyong mga kasalanan, of course. Bagaman ikaw ay inaapi, ikaw naman ay makasalanan din. Ikalima, nais ilayo ng Diyos ang mga naapi sa mga abusado. 2 Samuel 22:49 says, inilalayo ninyo ako sa marahas kong kalaban at pinagtatagumpay niyo ako sa kanila. Yan ang mga pangako ng Diyos at yan ang saloobin ng Diyos tungkol sa mga naaapi o inaapi. Okay, o inaabuso. Now, ang mga inaabuso ay kailangan din naman magpatawad. Okay, hindi porkit side sa iyo ang Diyos, ay hindi ka na dapat magpatawad. Ganito ang pahayag sa Matthew 6:14-15. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, yung mga abusado, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. No? Ngunit kung hindi nyo sila patatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sa Lucas 6:28 sinabi, pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo, mga abusado, ipanalangin mo sila. Kondisyon ng Diyos na gawing magpatawad sa mga biktima ng pang-aabuso ng mga abusado. Maalala na ipinako si Jesucristo ng kanyang mga kaaway, no, sa krus. Isa sa sinabi niya ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat di alam ang kanilang ginagawa. So si Jesucristo mismo pinapatawad yung mga umabuso sa kanya. Luke 23:34 ang talatang yan. Now, of course, si Jesus therefore ang prime example ng pagpapatawad sa mga malulupit na mga at abusado mga kalaban niya. Kaya gayon din ang nais ng Diyos kung susundin mo. Now, bakit? Kasi Diyos ang gaganti para sa mga nagpapatawad sa mga umaabuso sa kanila. Romans 12:19, ganito sabi, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Paubaya ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Malamang may sama ng loob ang mga inabuso at inapis. Subalit, mungkahin ng Panginoon Diyos na huwag isipin o planuhin na gumante sapagkat Diyos ang gaganti para sa inyo. Patawarin ang mga umaabuso sa inyo, yan ang pahayag ng Diyos at iwan sa Kanya ang katarungan na nais nyo na matanggap. Isa sa provision ng Diyos na itinalaga sa lupa ay ang civil government o ang gobyerno na sila inatasan na gumawa ng mga batas laban sa mga abusado. Ganito ang pahayag sa Romans 13:1-4. Pagpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagbumula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya nga mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at dahil dito pinarurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila ang mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Now, hindi naman ibig sabihin kung corrupt naman yung mga leaders at abusado rin, ay ligtas sila sa Diyos dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. Hindi. Ibig sabihin yan, sila rin ay subject to the judgment of God. Pag hindi nila ginampanan ang ganap at tama ang kanilang nasasakupang pwesto. Kaya kung kayo inaabuso at aabusuhin, may mga batas na nakatalaga para panagutin ang sino mang sasaway sa mga batas na iyan.
Tandaan ng gobyerno ay inordinary ng Diyos upang i-restrain, pigilin o panagutin ang kasamaan gaya ng pang-aabuso sa kapwa. Sa Pilipinas, ang ilang batas ay ang Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. Section 1, short title, this act shall be known as the Anti-Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. Now, yung isa pa yung Republic Act or 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. An act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, providing penalties for its violation and for other purposes. At yan ay pinalibag noong Hunyo 17, 1992 pa. Now, kung ikaw ay naabuso o may kakilala kang inaabuso, ipagbigay alam sa may kapangyarihan sa simula gaya ng sa kapitan ng barangay o departamento ng kapulisan o mayor's office o social welfare o justice department, sangkay ng mga gobyerno. Okay, now, in conclusion, sa totoo lang, ang mga abusado at biktima nila ay kapwa kailangan maligtas. Ang abusado at ang biktima ay kapwa nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Romans chapter 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at nasa ilalim ng kondenasyon ng kamatayan. Romans 6:23, kaya kapwa kailangan maligtas. No? Pagkat lahat ng tao nga ay makasalanan. Maraming biktima ng mga abusado ay malayo sa Diyos. Ayaw sa Diyos at mas gusto pang mapailalim sa kapangyarihan ng mga abusado. Mas mahal pa nila ang abuser nila kaysa sa Diyos. Kaya nga dahil hindi namimilit ang Diyos, yun lamang lalapit at hihingin ng saklolo sa Diyos ng mga inaapi at inaabuso ang kakanlungin at ililigtas ng Diyos. Kaya ito nga ang misyon ni Jesucristo na pahayag sa Lucas 4 upang iligtas ang mga biktima ng abuse at mga abuser kung lalapit sila sa Kanya. Now, ano sabi ni Jesucristo? Ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya mga abusado ay bihag ng kasalanan, kaya kailangan mapalaya. No? Kaya nga sila ganoon kasi nasa ilalim na ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang mga inaapi ng abusado ay kailangan mapalaya rin sa sariling pagkamakasalanan, pagkaligaw at pangangailangan ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang dahilan kaya nga pumarito ang anak ng Diyos upang mamatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan upang mapalaya ang sanlibutan o mga lalapit kay Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Tandaan, walang maliligtas sa sariling gawa o pagpapakabait o pagkakarelihiyoso. Ephesians chapter 2:8-9. Ang mga abusado at biktima na aamin at magsisisi sa Diyos at mananalig kay Jesus na tagapagligtas nila ay tatanggap ng kapatawaran, kapayapaan, katarungan, kalayaan at buhay na walang hanggan. Kaya, kaibigan, ang iyong desisyon sa offer ng Diyos. Nais mo bang mapalaya sa pang-abuso mo? Ikaw naman na naaapi, nais mo bang mapalaya sa pagiging biktima? Nasa sa inyo ang kasagutan, kaibigan. Manalangin tayo. Kung nais mo, ganito sabihin mo, Panginoong Diyos, Ama sa langit, nais kong mapalaya bilang isang abusado. Iligtas mo ako, Ama, sa pagiging abusado o sa kasalanan ganito. At kung ako ay ang naapi, nais kong maligtas sa kaapihan, Panginoon, at pagiging biktima ng mga abusado. Panginoon, naamin kong makasalanan ako at nais kong maligtas sa kamatayang dulot ng kasalanan. Nananampalataya ako kay Jesucristo na iyong bugtong na anak na ipinadala mo para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang hugasan ang aking kasalanan at maligtas
sa aking kalagayang ito. Tinatanggap ko siya, si Jesus, bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ngayon din, sa kapangyarihan at tulong ng Banal na Espiritu. Ito, dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan, kung ginawa mo yan, ay tuluyan mong patuloy na sumunod na kay Jesucristo sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu at ang Diyos Ama ay pagpapalain ka. God bless you all. Till next video. Bye!